Hello po, mga kapatid. Magandang hapon po, magandang gabi, magandang umaga. Ano man pong oras, dumarating po ang video po na ito sa inyo pong lugar. Muli po pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan mula po sa Diyos at sa Kristo na Biblia, mga kapatid. At kagaya po ng naipangako po natin, mga kapatid, meron po tayong guest po uli, yung pong ating pong Sister Nikki, our very own Sister Nikki. Yun po. At meron po kaming mga kapatid na gagawing community prayer sa lahat po ng mga closeted at saka sa mga exits. Bukas po ng alas 8 ng gabi. Yung pong nakasulat po na pinost ko po, mga kapatid. Nandun din po yung Zoom link at saka yung mga details, yung password, mga kapatid, dun sa comment section. Para po magkaroon po tayo ng kumustahan na kumusta na po ang mga kalagayan po ng mga kapatid na nag-exit. Kasi yun po yung concern po na ni-raise po ni Brother Chester na after exiting MCGI, what's next? Nag-usap po kami ni Brother CJ kasi pwede ba yung hindi naging member ng MCGI umattend? Hindi po muna, brother, kasi exclusively for ex-MCGI and closets. Kasi baka po hindi makarelate yung mga mag-a-attend po doon. Out of place po sila. Sa ngayon, ang concern pa lang po muna namin is yung mga kapatid na nag-exit at saka mga kapatid na closet. Kasi sabi ko nga po kay Brad CJ, kasi yun nga, yung napag-usapan namin ni Brad CJ kanina, na hindi namin kasi problema po yun, mga kapatid. Nasa Diyos po ang ano po doon. Ang Diyos po ang bahala kung ano po ang gagawin niya after exiting MCGI. Ang naipapayo at maipapayo ko lang po sa mga kapatid na nag-exit sa MCGI, focus po tayo sa family po natin. Focus tayo sa self-development po natin. And marami po kanya-kanyang trauma ang dinanas po natin. Iba-ibang level of trauma. Yung pong naranasan po natin, mga kapatid. Actually, kanina, meron na namang kapatid, alas 5 yata yon or 6 a.m. dito. Merong kapatid na taga-abroad din po ang kumausap sa akin. Actually, chat lang po muna nung umpisa. Tapos sabi ko, call na lang po, sabi ko, para mas maayos yung pag-uusap, sabi ko. Di nag-video call kami. Oh, brother, kilala kita. Sabi ko, nagulat ako. Oo nga, sabi niya ganyan, in-unfriend kita. Kaya lang, hindi ko rin kasi matiis na meron na rin ako mga nasisense noon pa na mga irregularities at mga hindi magandang nangyayari sa pamumuno ni Brother Daniel Rason. Sabi niya ganyan. So I'm still hoping na merong milagro na mangyayari. Pero sabi niya ganyan na wala pala talaga. Tapos may mga sinabi siya na, actually, brother, sabi niya ganyan, ako ngayon, naawa ako sa mga kapatid na ang dami palang inabuso, ang dami palang inexploit ng mga walang yung mga KNP na to, sabi niya ganyan. Until, abang nag-uusap kami, nag-break out na siya, umiyak na siya. Hindi ko na lang siya masabayan unang-una. Naalimpungatan pa nga po ako nung time na mag-usap kami. Naalimpungatan pa nga po ako. So, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko doon sa mga sinasabi niya. Marami po kasi, mga kapatid, sa totoo lang po, mga kapatid,
Sa Singapore lang, marami na pong closet dyan. Sa Singapore. Brad Badong, mas matalino ka po. Pinagkalooban ka ng Diyos. Hindi po ako matalino, brother. Bobo po ako. Ano po, mga kapatid, nakakalungkot po ang nangyayari dahil kung malalaman nyo lang po mga kapatid, yung hinaing ng mga kapatid na nag-exit. Kaya yung sinasabi ni Daniel Rason na ang hindi sa atin, sapagkat sila'y hindi, paano ba yung talata na yan? Sapagkat sila'y hindi sa atin, kaya sila'y nagsialis sa atin. Kayo ba, Daniel Rason? Sigurado ba kayo na bahagi kayo nung nakikiatin-atin kayo? Sa sulat na yun ni San Juan Bautista? Ay, ni San Juan Evangelista? Opo, si Brad CJ Perez po. Hindi po ako, mga kapatid, ang facilitator po doon, si Brad CJ Perez po, mga kapatid. Sigurado ka ba, Brad Odell, na kabilang kayo, nakikiatin-atin kayo? Tandaan mo, Brad Odell, hindi naman kayo ang author ng Biblia. Para angkin ninyo na kayo yun, kailangan mapatunayan ninyo. Sabi nga, di ba? Sabi ninyo, Daniel Rason, claiming is one thing, but proving is another thing. Then prove it na kayo yan. Kasi maraming ebidensya na hindi kayo yan. Bakit? Unang-una, you are promoting hatred. You are promoting chaos and violence. Kaya siguradong hindi kayo yan. Tsaka yung pagsisinungaling nyo. Ikaw, Brad Odell, yung pagsisinungaling mo, ikaw nga yung kahero, di ba, sa isang salute restaurant. Alam mong merong binibentang alak, tapos nakiki-ayon-ayon ka na, edited lang yung picture. Hindi ka ba susumpain ng Diyos niyan? Naku, Brad Odell, pagka sinumpa ng Diyos yung mga anak mo, ewan ko lang ha, sabi ni Brother Elion, pwedeng padaanin ng Diyos yung palo, yung sumpa sa mga anak ninyo para matauhan kayo. Ewan ko lang, Brother Del, kung ano ang mangyayari sa'yo. Pagka sinumpa ng Diyos isa sa mga anak mo, tandaan mo, Brother Del Mangiliman, noong hindi pinagbigyan ng paraon na maghandog ng pagpapasalamat ang bayang Israel ng 3 araw lang ang pinagpapaalam ni Moises, hindi pumayag ang si Paraon. Nagmatigas siya. Ilang salot yung pinadala hanggang doon sa sukdulang mamatay ang lahat ng panganay. Nadamay yung kasama yung panganay ng Paraon. Kaya alam mo, Brother Del, ewan ko lang pagka hindi ka ewan ko lang kung anong mararamdaman mo pag sinalot ng Diyos yung anak mo, yung mga anak mo. Di kita tinatakot. Sinasabi ko lang yung katotohanan, Brad Odell. Brad Josel, hindi ko lang alam pagka sinalot ng Diyos isa sa pamilya mo. Sis Luz, ganyan din ang sasabihin ko sa'yo, Sis Luz. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman mo pag sinalot ng Diyos ang isa sa mahal mo sa buhay. Kaya ganun po mga kapatid, ang masasabi ko po sa inyo, yung mga manggagawa dyan na, sa bagay marami na ngayon manggagawa dyan sa MCGI na closet. Sabi nga Black, meron kasi akong nabasa. Sabi ni Brother Wilson MP, Brad Badong, di mo sila mahikayat nga. Kahit ano pa sabihin mo.
Ayun. Po, Hello po. opo mga kapatid, inihintay tayo ng mga kapatid dahil na-late tayo yata ng ano. Opo. Opo. Ano po, magandang gabi po doon sa ano, sa mga nasubaybay po. Wala na po. Tawag dito po. Naririnig. Malabo po, Brad, ang ano. Hindi po, malinaw po, malinaw. Hindi po. Wait lang po. Dapat patayin ko yung... Tawag dito. Alam mo, Brad, ang hirap talaga ng closet. Ay, opo, sobrang hirap. Hindi, kasi nakikita naman natin yung ano yung video kung sinasabi ni Brad po, ni KDR sa ano, sa kanilang ano ba yun? Pasalamat ba yun Tama. o prayer meeting? Ay, ang hirap ng ginagawa sabi ba naman ni KDR, narinig ko, sabi, ano yung i-block, hindi lang i-unfriend, kailangan i-block nyo ang masama. Sabi ko, di wow. Sabi ko, may talata niyan eh. Yung mga bagay na hindi na nakakaunawa, hindi na niya alam ang mabuti at masama. Correct. Wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. Minsan gusto kong tanungin kay KDR kung anong pampatigas ng mukha ang ilalagay niya sa kanyang mukha. Alam mo, di naman siya bagay, sa totoo lang, di naman siya bagay mag-commercial ng kape. Ang ano na lang niya, yung pampatigas ng mukha. Siguro, mas mabibili pa sa kanya. Ang mga itsura niya, akala mo gagalangin. Tapos bigla siyang mag-ano sa kanya mga tupa na ano, i-unfriend daw. I-unfriend. Hindi lang i-unfriend. Dapat i-block daw ang masama. Totoo yan, si Alam pa ba ganun na sinasabi noon? Sino Kaya, kaya ang masama? at saka ano bang definition ng masama? How do you define masama? How do you characterize masama? Kasi, Ano? oh, Hindi, Brad, ang definition sa kanya ng masama, badong. Sabi ko, minsan iniisip ko pagka mag-isa ako, no? Brad, iniisip ko kasi pag mag-isa ako, sabi ko, 15 years akong kaanib. Bigla akong natiwalag. Iniisip ko, baka naman talaga ako yung nakapatay. Baka nga naman ako may ginawang karumal-dumal. Nagsimula lang sa badong. Ang kanyang mga tupay, pinaghampas na niya dahil sa badong. Talaga namang kalokohan yan. Grabe talaga kapalaran natin dito. Layuan daw ang masama. Teka muna. Ikaw ang tinatawag na scammer ng mga taga-Canada. Kami sasabihin mong correct. masama. Matapos mong gatasan ng mga sasabihan mo kami ng masama. Yung bagay nasa wisyo pa. Wala na po sa wisyo yan, si Sneaky. Ano na nga, tingnan niyo po, pati po, alam niyo po si Sneaky, totoo po yung sinasabi diyan, kapag pamangmang po yung kapigatian. Nakakamangmang po ang kapigatian. Oo. Tsaka yung pagkabalisa, kaya nga 'di ba sabi sa Biblia sa Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa. Bawal sa Kristiyano ang mabalisa. Bakit? Sino pong nababalisa? Si Danya Rason. Nababalisa pa siya. Sagana na siya sa buhay at sa karangyaan. Mababalisa siya. Biro mo, umakyat ka sa live ko, si Sneaky, mas maraming natauhan. Sino umakyat sa live? Ano po? Sino po umakyat sa live na maraming natauhan? Nung umakyat po kayo, marami pong natauhang mga kapatid. Baka inuntog na ang ulo sa pader. Hindi, joke lang. Ako ngayon naawa. Alam mo sa totoo lang, no, Brad, naawa nga ako dyan sa mga naiwan na kapatid sa loob. Naunawaan ko sila. Kasi, kanya-kanya naman tayong kapalaran. Ako, nanood lang ako ng badong, biglang tiwalag. Ako, nagulat naman. Kung pwede nga lang, itulpo to eh. Oo. Grabe ang ginawa biglang ganun no. Minsan iniisip ko, wala naman sa 10 utos yung
Pag nanood ka ng live ni Badong, matitiwalag ka. Correct. Hindi ko alam kung anong-ano. Marami pong natauhan nung ano. Opo, Ay, di salamat sa maraming Diyos. natauhan na si Sneaky actually. Kasi ganito po yan. Sa marketing po, hindi mo po pwede, alimbawa, yung produkto mo, Colgate, isang toothpaste lang. So, ano yan, yung pong Procter Gamble, marami po siyang produkto na toothpaste. Hindi lang po Opo. Colgate. Opo. So, meron siyang para sa mga high-end people, meron siya sa middle class people, meron siyang produkto para sa lower class people. Ganyan din po si Sneaky. So, nung pong umakyat po kayo, general patronage po kayo. General patronage ba? Opo. Kaya natutuwa yung mga kapatid kasi unang-una naiintindihan nila yung mga issues na nangyayari ngayon sa iglesia na natatawa sila, na nagkakaroon sila ng entertainment. Ako na may hanga dito sa pamamalakad na to. Biruin mo. Siya naggagalang mangangaral. Napakagala niya. Kung saan po siya nakakarating. Tapos yung mga tupa niya dito, binabato niya ng binabato. Para bang kung sa mga mangangaral, yung sinasaktan niya yung mga tupa niya, hinahampas niya. Dapat, Opo. alam mo Brad, kasi nung wala pa akong kalam-alam sa mga ganyan, hindi ako nanonood ng yung ganyan na video nyo. Basta sa isip ko na, ito laging may tinatamaan na laging nasa loob. Yung nasa loob ang tinitira niya. Kasi nakalagay sa Biblia ang gigibain mo yung mga pamunuan. Di ba Opo. may ganun talata? Kung Tama po. gigiba Opo. ka na mga pamunuan, yung pinakapamunuan, ang ginigiba niya, yung mga nasa mababang tupa niya. Yun ang inaano niya. Yan, friend, i-block nyo. Kasi, ilayuan ang anyo ng masama. Abay, teka. Kami yung mga kasama mo. Kami yung tupa mo. Kami yung tinitira mo. Hello? Hello. Kaya Di totoo ba? po yun, Kiki. Sige, maggala ka ng maggala. Baka pag uwi mong Pilipinas, wala ka ng wala na naman yung kapilya. Maaring ganun nga mangyari. Kasi, ewan ko naman sa kanya, Brad, kung bakit ganun ang sistema niya sa buhay. Tapos, eto yung sinasabi na may sasagutin tayo ngayon. Paramihin muna natin ang mga viewers. Sino-sino ba mga viewers dyan? Para maraming makinig. Kasi, Kasi yung ibang mga viewers niyan, si Sneaky mamaya pa manonood dahil takot silang manood sa live. gumawa na lang po Dami gumawa na account. lang kayo bumili. Magawa na lang po ng dami account. Wala namang problema dun Oh. Ako nga, bigla na lang ako natiwalag ng wala sa panahon Sabi ko, ano ba naman kapalaran to kako? Sabi ko, wala ka ng swerte sa asawa, wala ka pa ng swerte sa sabi ko, kaya makapalaran tong nangyaring ito. Pero alam niyo Kaya ako, po, Kiki, po, yung pong pagwalag niyo po dyan, autotiwalag, isa pong napakagandang kapalaran. Kaya nga po kayo kinaiinggitan, di ba? Sabi niyo po, di ba, kinukwento niyo, buti ka pa nakapag-exit na. aba, kaganda talaga ng kapalarang to. Unang-una, hindi na ako nauuto pag siya nasa pulpito. Biruin mo, papa. Biruin mo ba naman, pangangarala ka ba naman na huwag kayong division kung ano man Tapos ikaw, ginigisa ka sa pag-ibig na ganun-ganon. Hindi naman talaga siya nag-iintindi, Brad. Nako, ako may sasagutin mamaya kasi nakita ko yun dumalo yun sa Facebook. Ito, mamaya titirisin. Marami na tayo viewers, Brad. Sige po. May hindi ko na ba, ito. Babasahin ko nga yung may bumati kasi sa akin dyan na, titingnan ko, may bumati po sa akin dito we love you. We love you, sis Nikki. Ano to? Ano to, suki? Face reveal kasi. Ay, saka na yan. Later na yan. Pa-reveal pa ng face. Saka na lang yan.
Alam mo, ang ate ka tayo, aray, napakahirap. Baka hindi nila alam, yung mga pinagsasabi ko din eh. Hindi ko nga maintindihan kung may future pa dito. Oo, Saka na yung face reveal. oo. Si Sneaky, wag ka muna mag-face reveal kasi lalo na masiselan yung mga tinatakel natin. Baka, alam mo Ay, naman, yung kalaban natin ngayon, monyo talaga. hindi As, naman po ako, hindi ko naman talaga kaya. Hindi naman po ako katulad ni KDR. Talagang may pampatigas ng mukha. Ay, may pampatigas ng mukha ko, wala. Grabe din naman yun. Ano? opo, totoo yan si Sneaky. Ako'y hanga doon. Ang tinitira niya kasi talaga, Brad. Napansin ko talaga noon pa. Sabi ko, bakit kaya ang tinitira nito eh? Hindi ko pa kayo napapanood Mm. noon. Hindi ko, ako naman kasi, matigas ang ulo ko kasi kahit pa malaman kong, ay, pag matitiwalag ka, yung, di ba, binabawalan ako, hindi, matigas ang ulo ko. Kahit pa ipagbawalan, titingnan ko kung ano kasasapitan kong kapalaran, ito nga nangyari. At saka, Nalabas at saka, po. bakit nangangaral ka? Bakit hindi mo mapangalanan kung talagang lumabag si Brad Badong, bakit hindi mo siya i-circular? 'Di ba? Para ganun lang naman kasimple 'yun eh. 'Di ba ikaw yung leader, bakit wala kang kapangyarihan ngayon? Ano kasi yon, Brad? Ayan kasi ang ano namang evil, pandaraya. Kasi kung tutuusin, pandaraya na yan sa kapatiran eh. Oo. Tingnan mo, Brad. Dapat nga ikaw, kung talagang tiwalag ka, kung talagang sa rules naman ay sumala ka, ano yan, Brad, may tiwalag na Opo. tinatawag or i-circular ka international. Opo. Tapos, tamo, ganito lang. Pandaraya yan, yan ay isang act ng evil, pandaraya. Opo. Yan, Kasi po, ganyan na ganyan nun. Opo, ganyan yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung last na nag-live tayo na hindi siya tapat sa lahat ng bagay. Hindi siya opo, tapat. totoo 'yan. Ayan yan. Ano yan eh, act of evil yan, yung ginagawa ni KDR. Actually, si Sneaky merong nag-message sa aking kapatid na kaninang madaling araw na nag-message kami, nag-usap kami ng mabilisan lang. Opo. Excuse me. Ang message niya, brother, exit na po kaming buong pamilya. Oo. Tinawag na po yung mga pamilya sa Pilipinas na lalabas na kami sa MCGI. Ay, matuwa sila. Taga Dati po iniisip. sila, taga Europe po yung pamilya na yun. Kung anong parte ng Europe, hindi. Opo. Wala naman dapat pang hinayangan na. Noong una, ganyan din ako, pero ngayon, yung napagtanto ko, mga ilang araw po ang nakakalipas, wala, okay na. Opo, Kasi unang-una, para namang inapi eh. Lalo itong mga nag-e-exit na to, parang opo. inapi. Biruin mo, mahirap po yung tayo natin, Brad. Mahirap. Sobrang hirap yung ano. Pero umpisa lang yan, kagaya nga po nung sinasabi niya, umpisa lang yan. After few days, Opo. realize mo, kagaya nung sinabi ni Brother Ronnie Kipoint de Rosario, sabi niya, mas kami ngayon, mas payapa and mas may direction yung isip namin. Sabi ni Brother Ronnie Kipoint de Rosario, nanonood siya, alam ko. Opo. Hindi ko lang Totoo naman yun. Totoo naman yun, Brad. Kasi tinan mo, sa lokal ako. Sa lokal ha, andyan yung mga hindi iimik. Andyan yung mga ganun-ganun. Hindi ka rin talaga sabi ni Sister Kay San Pedro, ang paglilingid ay pagsisinungaling. Tama po. Pero meron pong mga kasukasuan 'yan. Ibig sabihin ba noong inililingid mo sa anak mo kung paano nung tanungin ka si Kay San Pedro, kung meron kang anak, nung tanungin ka na, "Mama, saan po ako galing?" "Galing ka dito sa tami ko, anak." "Paano po ako napunta doon?" Siyempre maglilingid ka. Merong kasuan yan, Sister Kay San Pedro, yung paglilingid. When it comes to salvation, hindi ka pwedeng maglingid ng kasi pwede kang makapagpahamak ng kaluluwa. Kaya yung pong mangangaral, hindi po yan pwedeng maglingid ng mga bagay na nakasulat. ano naman, kung i-compare nyo naman kay KDR, lahat ay tinago. Kaya nga sabi ko sa inyo, act of evil yan eh. Correct. Ako alam ko na kasi yung mga ganyan eh.
yung mga paglilingid, tingnan mo, lahat na may tinago. Correct. Lahat tinago eh. Biruin mo po si Sticky. Sinuspindi po si Robert Naboa. Tapos Ay, after ilang buwan lang po siguro wala mang 5 months. Kundi opo. ako nakabalik uli siya sa tungkulin. Paano mo aalagaan yung budhi ng mga kapatid na inapi ng Robert Naboa na yan na mukhang unggoy? Tapos nakita ko sa picture nandun siya sa kasama sa Guatemala. Kaya alam mo, Danya Rason, pare-pareho na kayong maiimpyerno ng mga kasama mo. Kaya alam mo, Brad Josel, sinasabi ko po sa inyo, Brad Josel, maiimpyerno yung buong pamilya mo pagka ganyan ka, Brad Josel. Maninig ka sa tama, matanda na si Mamilet. Papayag ka ba, Brad Josel, na makakamatayan ni Mamilet? Marami nang iniinda sa katawan si Mamilet. Papayag ka ba na mamamatay siya? Na mali na ang pananampalataya niya? Papayag ka ba, Sis Luz? Marami na po kayong isinakripisyo para sa gawain. Opo nga. Tapos hindi na kayo nakapag-asawa. Hindi na kayo nakapag-asawa, tinanggalan pa kayo ng sa pinag-early retire kayo sa as a principal sa La Verdad. Yung ipinalit sa inyo, merong ay naku, ayoko na lang munang banggitin 'yan. Kung meron sa ipinalit na principal. Bakit sino pong pinalit? Parang may yan eh, parang may laman yung pinalit na principal. Saka na yun si Sigi. Saka na. Alam ko na yun. Ako tungkol na yan eh. Showbiz tayo. Showbiz tayo mga kapatid bago ang ating talakayan. Showbiz muna, maaga pa naman eh. Opo, ano pong gusto niyong itapik? Sinong artista yung Brad, sino yung artistang nagpalagay sa ngipin? Hindi naman po siya artista eh. Feeling artista lang po siya. Yung pong gumawa ng isang araw lang na movie. Yung at yun nga mga, alam mo Brad, tama kayo. Ako'y nagtataka sa kanya, dati. Nakakapag-compose ng kanta. Ang tanong, marunong ba siyang tumugtog? Ito po, si Sneaky. Speaking of composition, alam niyo po, ikaw, Daniel Rason, napakasinungaling mo talaga. Demonyo ka talaga. Biruin mo yung mga kanta mo, yung mga kantang sinasabi mong kanta mo, hindi sa mga kapatid na gumawa. Demonyo ka, Daniel Rason. Alam ko, Brad, hindi siya nag-compose nun. Alam mo, si Sneaky, ilang kapatid na yung mga composer at saka arranger na kumausap sa akin, umiiyak. Na biruin mo, Brad, nagkandalabo-labo ang mata namin dahil sa biruin mo, oras ng pagtulog namin, pupuyatin nila kami at ipaparash yung mga ganitong mga pinapagawa nila. Pero wala, alam mo, hindi kami umaasa ng bayad. Yung credit man lang. Para dumami yung yung network namin. Tapos, alam mo, merong nagsabing kapatid sa akin na composer and arranger. Sabi niya, meron akong mga kliyente na mga Iglesia ni Cristo. Maayos silang kausap. Nagbabayad sila. Tapos, pagka yung pinagawa nila sa akin, pina-arrange nila sa akin, dumami yung views, tinitimbrihan ako. Salamat, brother, yung inareglo mo, ang dami ng views. Kung kinikilala mong leader na dapat sana lilid sa iyo sa kaligtasan, siya mismong tumatay duro sa iyo, sabi nung mga kapatid. Kaya hindi nila masikmura. Daniel Rason, ikaw parang Brad, dinanakaw niya yung nung isa, ako nag-compose. Correct, magnanakaw ka, Daniel Rason. Hindi ka nahiya sa balat mo. Ay, Brad, huwag mo na ipagsigawan, asawa nga, ninakaw eh. Alam mo, talaga nakakagigil na ganyan. Talaga nakakagigil yan. Nag-compose ka, tapos nanakawin lang niya.
alam mo, walang bagay na hindi siya gagawin. Yung asawa nga, ninakaw niya eh. Hello, ano sinasabi niya? I-block yung masasama. Sino kaya ang masamang may ginawa? Correct. Alam mo, ang mahirap sa kanya kasi manhid na siya eh. Pakitanong nga kung anong ginagamit niya sa mukha. Huwag siyang masyadong ano sa mga kapatid. Ang bangis niya sa mga kapatid eh. Kung magpulpito siya eh, akala mo, i-unfriend, i-block. Aba, teka muna, ano ba ka-istorya ng buhay mo? Eh, lahat ininakaw mo na. Ang tibay mo naman. Kung tutuusin nga, dapat wala ka nang mukhang ihaharap dyan eh. Pasensya na sa kanya at ang dami niyang inaaping kapatid. Correct. Pupunta siya sa Canada, mangungulekta lang siya ng pera. Lagi naman siyang sikuha eh. Asawa mo, ninakaw mo. Property ng iglesia, kinuha mo. Ano pang sabi mo, yung kinompost, mahirap kaya yun. Magko-compose ka, mapupunta sa kanya yung honor. Okay lang ba siya? Di naman siya marunong tumugtog. Opo. Baka nga di siya marunong magbasa ng nota eh. Merong ano dito, tanong, from Puji Taka Kinomoto. Ano ang community prayer bukas sa Zoom? Mananalangin po tayo, the usual na ginagawa po natin. And after that, open forum, kamustahan sa mga kapatid na nag-exit ninyo. Kasi kapatid, ang concern po namin na yung pong mental health po ng mga kapatid na mental health ng mga kapatid na nag-exit dahil pare-pareho po tayong demonize and kinaracter assassinate mga kapatid. Pinapasama po nila tayo ng todo. And kasama niyo po kami mga kapatid sa nararamdaman po ninyo mga kapatid. Actually, nalulungkot ako doon sa mga sinapit ng mga kapatid na ayun, buti nga si Sis Nikki, medyo light niyang natanggap yung pagkaka-autotiwalag sa kanya. Meron kasi Sis Nikki, yung pagkaka-autotiwalag sa kanila nagkaroon ng malaking question mark. Is there really a God? Alam mo ano, may kaibigan ako ano, hindi ko napapansinin abroad. Sabi nga niya, ang tagal nga daw niyang naka-move on. Talagang ang hirap daw. Sabi niya, ang hirap palang maka-move on pagdating sa relihiyon. Bakit? Kasi halos lumaban sila ng ubusan. Tapos isang ganto lang sa under ni Rason, ganto Ito pa, niya. babanggitin ko pala, ikaw, Resty Reyes, ang kapal ng pagmumukha mo para sabihin mo na itong si Brad Monlaw, walang kredito sa langit. Yung pagdodonate niya ng bato. Bakit? Diyos ka ba, Resty Reyes? Kahit santo, hindi ka pwedeng maging santo. Ang kapal ng pagmumukha mo, Resty Reyes. Sino ka ba? Para ano? Para sabihin mo na walang credit sa langit yung ginawang pagdodonate ng bato. Alam mo ba kung anong dinonate ni Brad Monlaw? Buhay niya. Demonyo ka, impacto ka, Resty Reyes. Grabe ah. Parang hindi na sila nakakaalam ng ano eh, gawang mabuti at masama. Kasi si Sneaky, ang tinuturo kasi ng leader nilang impacto na mas maganda naman daw, mas mabuti naman daw, mas pipiliin nila yung mabuting gawa kahit pakunwari kesa gumawa sila ng masama. Gago ka. Alam mo, Brad, ganito yan. Ako hindi naman ako, di nga ako worker eh. Pag ikaw ay isang taong mangangaral ka, ano mo na yun, ituturo mo na yung pinaka-maximum na, kumbaga may quality, na yung dapat mong ituro. Kumbaga parang, Brad, parang ganito lang yan eh. Parang mga brand yan ng mga TV. Siyempre, ano ba yung TV-ng pipitsugin? At ano ba yung TV-ng napaka Ay, high class? Parang eh. Oo, doon ka naglalaro. Eh, para bang tinuro mo na lamang na ito na lang dapat doon kasi doon sa brand nyo na magandang talagang, alam mo yung may quality. Kasi si Brad Daniel, bara-bara na lang kasi yan ngayon eh. opo. Wala na talaga yan. Wa- Si KDR, wala na. wala talagang ano. Kaya talagang it, maraming ngayon na mas nahihimasmasan at nabubuksan ng kaisipan. Bakit? Dahil navavalidate
yung mga nararamdaman nila kasi maraming kapatid na nagme-message sa akin, bro, alam nyo po, naging parang naging kino-question ko yung pananampalataya at pagkatao ko sa mahabang panahon kasi 4 years na si Daniel Rason eh. All of a sudden, dumating po kayo bigla, nag-expose kayo ng mga ganyan. Yun po mismong sinasabi nyo, Brad Badong, yun po mismo yun nasa kalooban Oo, ko yun po. yung tanong, yun yung tanong. Alam niyo po mga kapatid, hindi lang po 1, 10, 20, marami mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo at sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mga kapatid, na pare-pareho po yung tanong ng mga kapatid. Yung iba nga, nagpaalam sila sa magulang nila, nagpaalam sila sinabi nila sa family nila na hindi ko na matanggap yung tinuturo ni Daniel Rason, ni Brad Daniel Rason, dahil mali na po sa Biblia eh. Sabi nung mga kapatid. Tapos merong di ako po pwedeng magbanggit pa ng ibang mga pangalan kasi Opo, uh, pwede. basta alam nyo po mga kapatid, nakiusap kasi yung mga kapatid sa akin na i-hide muna yung kanilang mga identity. Pero nag-exit na sila. Yung iba nga, si Sneaky, nagtatanong sila sa akin, Brad, gusto na naming mag-exit. Kailangan pa ba naming magpaalam sa mga manggagawa namin? Hindi na po. Huwag na po kayo magpaalam. Ba't hindi na kailangan magpaalam yung ginagawa nga nilang automatic na tiwalag eh. Biri mo automatic, ibig sabihin nun eh, tsaka na kaagad sa labas eh. Hindi na Oo, kailangan magpaalam sa mga yan. Walang dapat, hindi naman sila nangihinayang sa mga tupa. For what? Hayain na maglabasan at nang siya na lang ang matira. correct. For what? Kaya alam mo, Daniel Rason, iluwa mo na yung property ng iglesia. Ba, Ba? buti kong gawin ngayon. Alam mo naman eh, hindi ko naman alam kung ano sabon ang nilalagay niya sa mukha. Nako, sa kwentong ayan. Tapos sasabihin, i-block ang masama. Aba, teka muna. Sa 10 utos, ano baga sinuway ko? Eh, ikaw inakin mo yung pag-aari na may pag-aari. Asawa na may asawa, kinuha mo. Tapos yung kinupost ng kanta, kinuha mo rin na kinuha. At saka yung wag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Biruin mo, pumayag siyang ipaggawa siya ng larawang inanyuan. Wala lang nga sa wisyo. Ano nga po siya, sabik siya sa mga karangalan. Eh, biruin mo, buhay pa siya eh. Naglagay siya ng ganong estatwa. Ganon siya, wala na baga talaga siya sa wisyo talaga. Sabi ko nga sa inyo, Brad Badong, mauubusan niya ng espiritu eh. Hindi po ba ubusan ng espiritu si Sneaky? Wala na talaga. Di po ba 7 masasamang espiritu ang lumayas kay Maria Magdalena nung mabautismuhan siya. Opo. Marami pong espiritu ngayon na nasa sumapi kay Daniel Rason. Opo. Espiritu, mga kapatid. Alam mo, Brad, eto yung sinasabi ni Brad Eli na ito yung tatalakayin natin yung sinasabi ni Brad Eli na pag daw siya namatay, talagang dilipat daw yung espiritu niya kay Brad Daniel, magliliwanag din daw, ganon. Tama yun, hindi naman ako natutol doon. Wala namang doon wala naman dapat pagtalunan. Oo, talagang mas malinaw pa kasi si Brad Eli nga hindi nakatapos ng high school eh. Si Brad Daniel naka-college graduate yan. Kung tutuusin, talagang mas maigi, mas malinaw. Kaya lang, iba naman ang ginawa naman itong isa. Kaya lumihis na kapalaran sa kanya. Biruin mo, nagtaranta dun na, nagwalang yan na, ano nang ginawa sa buhay. Sa tingin mo, bibigyan pa yun ng espiritong malinaw, Brad. Yung sinasabi, yung sinasabi ni Brad Eli na, oo, bibigyan ka ng liwanag kung ginawa mo yung tungkulin mo bilang mangangaral, ay talagang ang liwanag ay mapupunta sa'yo. Wala naman kaming liwanag na tanaw, iba naman kasi inasikaso mo Yung yung pag-aari ng iglesia, yun ang luminaw. Ano pong inasikaso niya si Sneaky? Alam mo yan niya sa talata na nagsumakit siya sa mga bagay na nasa sanlibutan Yan ang nangyari sa kanya. Pero kung hindi, kasi dalawa yan hindi ka pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. So, nung siya nakapwesto na, Brad, ano bang inasikaso niya? Itong panglaman, ang inasikaso niya. Kaya yung sinasabi ni Brad Eling, dapat ay liliwanag sa kanya, hindi na mangyayari yon. Kasi kumbaga, tumaliwas siya Kumbaga, si Judas nga, inano ng Panginoon, nagtiwala pero naghudas pa rin 'Di ba? Sa Biblia naman, marami ding pinagkatiwalaan ng Diyos yung mga sinaunang tao, 'di ba? Sa na nabigo ang Diyos.
Eh, Yun yung gusto kong ito si Sneaky. Yun yung gusto kong ipunto sa mga mga nabe-brainwash ni Daniel Rason. Wala namang pagtatalo na talagang si opo. Rason, yung itinalaga na maging kahalili niya pagkamatay ni Brother Eli. Kaya lang, meron kaya. Lumihis kasi Kaya siya. dapat nating anuhin. Sabi, dapat mangangaral. Magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan, mangaral ka. Magsikap ka. Sa bagay na sa iyong mga bagay na iyong natutunan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Nagsikap naman siya, Brad. Ano pong pagsisikap ginawa? Nagsikap siyang mag-flight, mag-abroad, naggala. Ba, pagsikap din yun Ayun ang sinasabi ko sa kanila. Iba't ibang klase nga lang yun ang pagsisikap. Oh. Nagsusumikap siya sa mga bagay na pang sanlibutan. Ay, bure, may pagkapalipat ng mga pag-aari na iglesia. Abay, mahirap din yun. Oo, ay ano po 'yun, questionable 'yun. How can you acquire that huge amount of property kung kung wala ka namang pinagkukunan ng pera? Pwede naman yun, Brad. Pwede naman yun sa kanya. Leader siya ng Hindi Siya po. Kaya po dapat nakapangalan po 'yun sa MCGI. Bakit nakapangalan sa KDR Group of Companies and yung 80% ng shares of stocks nakapangalan sa kanyang asawa? sabi ko nga sa inyo, Brad, tanungin nyo nga kung anong ginagamit yung pampatigas sa mukha. Alam niyo po, mga kapatid, Ginagawa yun. alam niyo po, bobo siya eh. Bobo talaga itong Daniel Rason na to. Daniel Rason, alam ko nakikinig ka sa mga video namin ni si Sneaky. Tuturuan kita, bobo ka ha. Bakit mo ipapangalan kay Bakit mo ipapangalan kay sa asawa mo yung yung 80% ng shares of stock? Asawa mo 'yon. Ibig sabihin, Conjugal. conjugal 'yon. Napakabobo mo talaga, Daniel Rason. Masisilip ka din, ayaw mong ilagay yung pangalan mo doon sa SEC registration. Nilagay mo 80% Yun. Kasi wala namang trabaho yung asawa niya. Ano bang trabaho ng asawa niya? Humindarat sa kama. Walang masisilip yan kasi ayan, may batas na kasi niyan. How to acquire that properties na mga ganyan. Hindi po pwedeng mga ganyan. Kaya tingnan mo si Sneaky. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Si Sneaky. Pero alam ko yung batas. Ayun akala niya makakalusot at makakalusot siya. Hindi ko nga alam, Brad, kung bakit ganyan ang mga pinagagawa niya sa buhay. Tapos naasa naman yung mga member na sasanib yung espiritu. Ano sasanib yung espiritu dyan? Wala magliliwanag dyan. Nagsumakit siya sa bagay na sanlibutan nakalagay sa Biblia. Ano yun, dalawa? Hindi po pwede yun. Pag ginawa mo Panginoon ng isa, isa lang. Correct. Hindi mo pwede pagdalawahin. May nakalagay din sa Biblia yung sa dalawang Panginoon. Hindi ka nga maaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Tapos ito dalawang Panginoon. Tapos etong mga ngaral mo, ang inaasikaso naman ay pang sanlibutan, pang laman, tapos ikaw naman naasa na may sasaping espiritu, wala sasapi diyan. Kung ang inasikaso niya yung pagiging mga ngaral niya, ay talagang mas malino pa kay Brad Eli. Nag-aral yan si Brad Eli naman ay hindi. Correct. Si Brad Eli nga nadi-deliver. Sa tulong ng Espiritu Santo, talagang nagsikhay si Brad Eli. Tama naman ang ginawa. Nangangaral sa kapanahunan at hindi kapanahunan. Ito naman, nagbibiyahe sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Nagkagulo na ang tupa, nabiyahe pa. Correct. Tamang layasan na laang siya. Sabi ko sa Brad, walang matitira dyan. Maniwala ka, Brad, walang matitira yan. Lahat ng niya, nanonood na sa live mo. Correct po. Wala nang matitira dyan. Opo. Kaya nga sabi ko sa kanya, naku, mahirap na lang din talagang dapat hindi niya yung ginagawa Tama yung mga miyembro niya, kumbaga sa tupa, sinasaktan niya yung mga tupa. Exact. Parang inisan niya na lang sa labas. Sabi nga nung kapatid na hindi ko lang alam kung nag-message sa akin o nabasa ko sa isang post. Sabi niya, biruin mo, tutulong-tulong ka doon sa bansa na malayo sa atin, na meron namang gobyerno dapat tumulong sa kanila. Itong mismong bansa natin na maraming naghihirap, bakit hindi mo tulungan? Huwag ka nang lumabas ng huwag mo nang tulungan ng iglesia. Dito na lang mismo sa bansa natin.
bakit ngayon nagpapapogi ka? Kaya totoo yung sinasabi ni Willie Santiago na magpapapogi lang yan sa Amerika. Ayan, tignan ninyo mga kapatid, nagkatotoo nga. Yung sinasabi ni Alam, Santiago, ayan, nagpapapogi nga sa alam, Amerika. Pero ito, ng marami. tignan niyo po si Sneaky, wala kayo napansin sa ngipin ni Daniel Rason ngayon. Napansin ko naman. Ano Ayun nga, napansin? ayun nga napansin. Pag tumawa, parang pangit naman. Sabi nung iba, nababasa ko sa comment, mukhang demonyo daw. Totoo, mukhang demonyo po talaga siya. Wala pong Walang pagtatalo. wala pagtatalo, mukha po talaga siyang demonyo ngayon. May nabasa ko kanina dito tungkol sa Brad Badong. Ano ba yun? Teka, hanapin ko. Mas magaling ka pa daw kay KDR kaysa kay Brad Badong. Ay, oo naman. Ano ko baga naman? Hindi po, Hello. mas magaling po yung si KDR, kaya nga sinasabihan niya ako na, mas magaling naman ako magsalita kaysa sa'yo. Totoo naman po yun, kasi broadcaster po yun Kaya ako naman simpleng car wash boy, simpleng kusinero, simpleng janitor, simpleng hardinero. Yun lang naman po ako simpleng masahista. Si KDR, simpleng demonyo. Ako inaasar sa kanya sa mga ginagawa niya sa alam mo, patawarin, hindi naman dapat ako nagsasabi ng ganito at alam ko naman maraming nakikinig ito. Yung mga ginagawa niya sa miyembro, no? Yung sasabihin niya ba naman antikristo, matapos niyang gatasan, ayun na pumapasok sa isip ko kaya lumalambas na tuloy yung salita ko sa kanya. Ay naku, pasensya na siya. Lahat ng simple, kunin mo na. Ayan, sige na, diyan ka na. Aba, ipapaplak daw kami. Ginawa namin krimen. Aba, Totoo. Edi sila na, kung gusto nila, pero alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga sa mga totoo yung sinabi nung ating pambansang bayani, kung yan yung Diyos na sinasamba ng mga praile at itinuturo, pinapakilala ng mga praile, itinusumpa at itinatakwil ko ang Diyos na yan. Alam niyo po si Sneaky, itong Diyos na itinuturo ni Daniel Rason, kasumpa-sumpa. Bakit? Hindi po yan ang Diyos na ipinakilala ng mga apostol at ipinakilala mismo ng Panginoong Jesucristo. grabe, no? Ang nakakatuwa yung nagawa pa siya ng yung estatwa ba yun? Nakita Correct. ko yun, yung estatwa. Ano kaya nakain nun? Ba't yung gumawa ng ganun? Ano kayang, sino nagagawa ba nun? Hindi niya naisip yun, na bawal yun? Sino pa pong gumawa nun? Yung estatwa na yun? Ano yun, kapatid din po? Opo, syempre naman po. Di ko alam ba't ginawa nilang ng statwa si Daniel Rason. Ito naman si Daniel Rason, gustong-gusto naman niya. Oo, tuwan-tuwa siya sa karangalan, Tapos ang katabi niya, pulis, alam mo mukhang mangyayari yan sa kanya. Pag hindi niya sinahuli yung mga property na iglesia, siya idadamputin na lang. Ay, oo naman si Sneaky. Baka magulat na lang siya. Isang araw pagising niya, nasa kulungan na siya. Naghihimas ng rehas. Hindi basta yung ginawa niyang yun hindi siya makakapagtago ng mga ganong kalaking property. Ang Kasi, politiko nga. opo, kasi kinakalaban niya ang Diyos mismo, si Sneaky. Hindi po natin pwedeng kalabanin ng Diyos, mga kapatid. Hindi natin pwedeng kalabanin ng Diyos. Kasi Kung nakalagay po papaanong yan. Pakalaman niya ang bulay, parang isinusumpa ang May nakalagay yan talata na yung yung nakalaan na sa Panginoon ng mga abu-abuloy na yan, sinusumpa ka, basta may ganun. ang kampamento. Yung kampamento, ganyan, parang ganyan ang nangyari dyan. Bagay na banal yan sa Diyos yan tas biglang ganun. Ayun po yung natatandaan ko dyan. Correct, totoo po yun. Nagbabasa ako dito ng mga open cam. Naku, huwag tayong maging open. At naku, ang ating kapalaran ay naku, mag-open. Oo, wag niyo pong pag-open cam si Sneaky baka po ipadampot po yan ni Daniel Rason. Nasaan si Sneaky sa Josue 6:18, sabi ng Biblia, ipasusumpa ang kampamento ng Israel at yung babagabagin. Tsaka alam mo, Brad, natatandaan ko yung itong senaryo na to dito, ngayon yung mga nangyari, yung maraming lumabas na tupa.
nagpaksa nun si Brad Ellie, tanda ko. Sa labas daw may kulungan. Babasahin ko lang po itong buong talata, no? Opo. Sabi ko sa 18, at kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat sa itinalagang bagay. Baka pagka naitalaga na sa inyo, ay kumuha kayo sa itinalagang bagay. Sa gayoy inyong ipasusumpa ang kampamento ng Israel at inyong babagabagin. Eh, ang ginawa naman ni KDR, hindi naman kumuha eh. Ano pong ginawa niya? Kinuha niya lahat. Ayun lang. Inangkin niya lahat. Inangkin niya lahat. Kinuha niya na lahat eh. Parang wala na pong tinira eh. O tsaka hanggang ngayon kinukuba yung mga kapatid. Kaya alam mo si Sneaky, naawa ako sa mga kapatid na biruin mo. Ang ano pa bang gusto nyo? Ang dami nyo ng ari-arian. Tapos yung mga kapatid, ginigil trip ninyo na pinagdo-double job ninyo, pinaglolo ninyo. Ang kapal ng mukha mo, Resty Reyes. Ang itsura mo na yan. Alam mo, lulutong ang gulugod mo sa impyerno na yan. Kung gaano ka kaitim, gano'ng kaitim ang budhi mo. Impaktong Resty Reyes ka. Demonyo ka. Para sabihan mo na hindi credited yung hindi credited yung pagdo-donate ng kidney ni Brad Monlaw. Sino ka ba? Diyos ka ba? Demonyo ka, hayop ka. Si Sige merong gustong mag-join sa natin. Ipakyatin natin ha. Opo, sige po. Okay lang po kahit mag-down, Brad. Hindi po, hindi, wag kayong mag-down po. Para mas maganda po, tatlo tayo magsasaluhan. Anong Sige pangalan nito? Si Alabok. Bakit naman kasi nakaano ka ba, Brother Alabok? Ayun, invite. Ayan, Brother Alabok, in-invite kita. Akyat ka po. Sige, si Sneaky, magsalita ka muna. Ako'y ihing-ihi na po. Nagbabasa po ako ng Si Liz G, mabilis ang indoctrination ngayon para madagdagan ulit. Oo nga, ginagawa kasi nilang pampaakyat ng miyembro yung mas indoctrination. Kaya napaka-unfair naman kay Brad Ellie. Bakit nga ganun ang ginagawa? Yun lang ang pinapatugtog. Tapos after nun, wala na. Yung video, hindi man lang yung mga video hindi man lang pinapatugtog. Sino pa ba? Si Sneaky si, kaabang-abang talaga ang salita mo. Nakakatawa naman. Kinukuba ang mga miyembro, Jerry James Conde, kinukuba ang mga miyembro para sa pamimigay ng tulong na paimbabaw para sikat din si Daniel Razon. Akyat ka, tawag dito si Alabok. Akyat ka. Paano ba? Paano mag-invite? Si Sneaky, kumusta na baga? Hello. Ikaw yung nag-message sa akin Wari ko sa chat. Hindi kasi po ako nakakapag-reply po talaga Kaya pasensya na po kayo. Mamaya po uli, magbabasa po uli ako bago matulog. Talaga mang tinatapos ko. Yung iba, hindi ko po nare-replyan talaga Pero minsan po, mag-aano po ako ng oras para ma-replyan ko po kayo. Ito. Ano ba to? Jofel M. Tizon. Tapos ngayon, hindi na nila ako pinapansin. Para na akong diablo sa paningin nila. Grabe galit nila sa mga kapatid na umexit, highs. Ay, naku, wag nyo na intindihin mga kapatid yan. Naku. Alam mo, dati nagpaksa si Brad Ellie, tanda ko, sa labas ng kulungan, mayroon pang kulungan. Meron sa labas, sa labas ng kulungan. May kulungan pa sa labas. 2 kulungan yan Tanda ko kay Brad Ellie. Di lalabas yung mga tupa. May kulungan pa siya. Hindi ko narinig yun si Sneaky Oo, may ano pa siya. Alam ko yun, tanda ko yung kay Brad Ellie. Kaya nga nilito ko dun Kumbaga yung mga tupang lalabas, ayun, meron talaga siyang mga pa talaga ng tupa sa labas.
Basta narinig ko yung kay Brad Eddie. Sabi ko, ba't gayon? May dalawa. Akala ko sa loob lang. Hindi pala. Yung labas, may loob din. Merong loob yung ano. Oo. May loob sa labas. Merong nasa loob na nasa labas, merong nasa labas na nasa loob. Eh ngayon, yung loob niya sa iglesia, parang lahat nasa labas na ata. Opo, totoo po yun. Kaya nga pinalalabas na ng Diyos eh. Bakit? Wala na kasi nga ang Diyos yan. Bobo ka ba, Daniel Rason? Kaya, bawa tinawag mo yung ano, yung anak mo, Aaron, come out. Nasaan ka, Daniel Rason? Why are you telling your son, Aaron, to come out? You are outside. It means to say you are outside. Bobo ka, simple ano, grammar lang. At saka hindi, baka nag-aantay po Brad Badong yung mga kapatid na si Brad Daniel magsabi ng labas. Hindi yun magsasabi, ng gagatas nga yun. Oo, simple grammar analysis lang, hindi ka marunong. Kaya yung sinabi niyang ano, yung sinabi niyang halimbawa na sinuntok ba? Binugbog ng nanay ang kanyang anak sapagkat siya'y lasing. Oy, excuse me, yan pala daw galing sa broccoli. Sabi nung kaibigan ko. Ginaya lang daw niya sa broccoli, doon niya kinuha ni KTR. O, tamo, nanonood din pala siya ng broccoli. Alam mo, stress na nga abutin sa atin. Correct. Si Sneaky nandito na, nakakiyat na si Alabok. Hello po. Hello po, good evening po. Narinig po ako. Good evening, brother. Apo. Sensya na, nakisali ako sa mga viewers. Gusto ko lang makisali ng discussion, no. Pero parang kasi yung actually marami yung mga sinasabi nyo, naniniwala ako naman halos lahat, Tsaka yung mga predicaments, yung mga hinanakit ng mga kapatid na nag-exit, yung mga closets pa. So, brother, mukhang hindi po stable ang ano nyo po, ang connection. Ano po, paputol-putol po yung ano nyo, yung... hindi po masyadong naririnig. Paputol-putol po, pero naririnig na paputol-putol lang. Naririnig. Okay, po. Yun Okay nga na po, po, tawag dito, naman, yung halos lahat ng mga naririnig ko, naniniwala naman ako kasi siyempre kaanib naman ako. Nakikita ko naman yung mga nangyayari talaga sa mga lokal, sa mga yung mga hinanakit ng mga kapatid na siyempre danas mo din naman. Kaya ganun nga. Actually, gusto ko lang share yung yung side ko, bro. Para kasi actually kung si KDR yung maiintindihan mo sa Biblia kung ano yung kinasasadlakan niya ngayon, parang maawa ka kasi parang mabigat yung kanyang na kung hindi siya bumalikwas, mukhang mabigat-bigat na parusa ang hinaharap niya eh. Kaya kumbaga iba-iba yung nagiging pananaw. Pero gusto ko lang yung kasi 'di ba sinasabi niyo naman, 'di ba? Umiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo yung tinig. Actually halos lahat na siguro ng ng mga kasalanan, may pahayag na doon sa bayan yung mga nangyayari. Kaya lang Hindi pa po. Mag-emphasize lang ako. Marami pa po. Halos halos lang. Kumbaga, ang dami. Ibig sabihin, merong mga personal na mga naging kasalanan, mga ng mga kapatid o mga worker, mga KNP, may mga personal silang mga kasalanan sa mga kapatid. Pero gusto ko lang i-emphasize dito sa Isaiah 58 kasi dito kasi ipahayag yung kasalanan ng yung aking bayan. So, this one is parang gusto ko lang i-emphasize yung collective na kasalanan ng bayan.
Brother, baka po pwede kayong maghanap ng reception na malakas-lakas yung signal po ninyo kasi sayang Malakas. po yung mga punto na gusto sabihin. Teka, Paput lipat ko kaya sa mobile data. Baka sa... Hello po. Opo, Nandiyan opo, pa ako. dinig po. Opo, dinig po. Hello, medyo malinaw. Opo. Nag-mobile data ako, baka yung wifi yung may depresya. Opo. So, marami na pong mga nasabi. So, emphasize ko lang yung aking nalalaman. Una, salamat sa biyaya ng Panginoon. Hindi naman ako maglakas loob dito kung hindi sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa inyo sa pagkakataon. Salamat sa Diyos sa pagkakataon. Sa iglesia, kapatid, anong year Actually, po kayo nakinig po ako kay Brad Eli 1997 eh. 20 anyos pa lang ako. Opo. Tapos naanib ako for mga 2009. Actually, pangalawang na yon, doktrina, dahil syempre marami kang problema. Hindi mo, marami kang, sabi, yung ni Best doon, yung iniiwi, gano'n. So, 2009 ako naanib. Medyo matagal na rin. Panahon ng pagtawag. Opo. Ngayon, ito pong i-share ko lang is yung dito sa Isaiah 58 na yung collective na kasalanan ng bayan, no? Medyo masakit to sa pandinig eh. Malamang to tiwalag ako dito eh. Pero wala akong magawa eh kasi kailangan kong masabi lang eh, no po. Kung mauunawaan o hindi ko na po alam, ang Panginoon na bahala. Basta masabi ko lang. Ba't po kayo matatakot sa autotiwalag? Wala na nga po kapangyarihan po yung ginagawa. Hindi, ano lang yan. Medyo lang yan, light joke lang yan. Pero wala sa akin yun kasi mas natatakot ako sa Diyos kaysa sa tao eh. Exactly. Ngayon, ito pong sinasabi sa Isaiah 58, didiretsuhin ko na po sa mga kapatid na nandyan pa sa buong MCGI. Ang kasalanan na tinutukoy dito sa 58 is yung mismong debating walang kibuan. Yung mga ginagawa ng iglesia, nakala mo ay gawain na para yung gawang mabuti, mga UNTV Cup, concert, ganyan. Ano po yan? Ang tawag dito sa Isaiah niyan is yung inyong sariling kalayawan. So, ang ibig sabihin mga kapatid, lahat ng mga hindi iniatang ng Panginoong Jesucristo, ipinapasan, hindi inutos ng Diyos, na pinapapasan niya sa bayan ng Diyos, lahat po yan is sariling kalayawan. Sa English, tinatawag nila na your own pleasure or you're doing, what pleases you. Parang ganyan. So, medyo mahirap ipaliwanag, lalo na kung hindi nyo talaga, hindi kayo magbabasa ng Biblia. Pero yun po yung gist nun. Yung kasalanan na yon. Kung maniniwala kayo rin, ewan ko, yung sa mga nanonood, hindi ko po alam. Pero yun po yung sinasabi. Medyo mahirap, intindihin po. Pero kung nakaiya kasi dito kay Barod Badong, kasi niya to live niya to baka hindi po Brad, ng time Hindi po brother. Hindi ko okay po live po. Nating lahat po ito brother. Tandaan mo brother. Lahat ng mga kapatid dito sa talakayan po na to, meron po kayong karapatang umakyat sa live ko. Hindi ko po live to. Live po natin lahat to ng kapatiran na concern sa mga kapatid. Sige po. Salamat po sa Diyos. Ganun, brother. Ngayon, ilagyan ko lang ito ng camera. No? Nakikita po ba yan? Opo. So, yan yung aking bayan. Sabi niya, meron silang mga kasalanan. So, punta tayo dito. Pakiramdaman nyo lang po mga kapatid kung tayo'y napil natin to, no? Sa isang panahon ng buhay natin, no? Sabi niya, gayon may itong bayan na to na nagkakasala,
Sabi niya, gayon may hinahanap nila ako araw-araw. Kinalulugdan nilang maalaman ang aking mga daan. Nagaya ng bansa na gumawang matuwid at hindi lumimot ng alituntunin ng kanilang Diyos. Hinihingan nila ako ng mga palatuntunan ng katwiran, sila'y nangalulugod na magsilapit sa Diyos. Yan. Maganda yung ano niya sa bahay na ito, kaya lang may kasalanan. Ngayon, doon sa 4, sabi niya, hindi kayo nag-aayuno sa araw na ito upang inyong iparinig ang inyong tinig sa itaas. So, alam to ng mga kapatid na lalo nung mga time ni Bes, sinasabi to ni Bes na pagka mayroon kayong hihilingin sa Panginoon, yung medyo mabigat-bigat lalo na gusto nyong ibigay sa inyo, mag-ayuno kayo. Di po ba, no? Brad Badong, tama po ba? Po, nasa doktrina Di po ba? yun. Opo, di ba? Sabi niya, mag-aayuno kayo sa araw na ito. Ay, yung pag-aayuno, nakakapagpalakas ng ano yan, yung para maiparinig nyo sa itaas yung inyong mga hiling, you know? Yung tinig nyo sa itaas. Kumbaga parang you weaken the flesh, you strengthen the spirit. Parang gano'n. Tawag dito, inversely proportional Yun siya. parang ganon, brother, itama ko po kayo, wala pong parang ganon. Yun po yun mismo. Yun You talaga, di ba? Opo. So, sabi niya, hindi ganun yung ginagawa. Ano yung ginagawa? Narito kayo yung nangag-aayuno para sa pakikipag-alit at pakikipagtalo. At upang manakit ng suntok ng kasamaan. So, sa English to is yung pakikipagtalo at pakikipag-alit is yung strife and debate. Tapos, yung upang manakit ng suntok ng kasamaan, yung kasamaan is sa English is wickedness. Kung uugatin mo yung dun sa Hebrew na ginamit, it's more of injustices. Totoo po. So yung pakikipagtalo, ibig sabihin, debate pa rin. Opo. Debate pa rin. Kahit walang kibuan, actually, hindi to mag-apply masyado sa debating, may kibuan Maintindihan nyo kung bakit. Dahil ito, pakikipagtalo to na may something na debate ito. Ba't tinatawag na debate pala? Kasi, ang purpose mo is yung lahat ng ginagawa mo na ito, lahat ng sakripisyo na ito, para maipakita mo na ikaw yung tama. Na ikaw yung sa iglesia ng Diyos, di ba? Actually, Ganun yun yung pong pakipagdebate, kapatid, ano po yan? Pag-exchange po ng kaalaman, kung sino yung mas alam niyo po kahit sa medical... Hindi, literally. Opo, Yes. tama yun, tama. Meron po Literally po. pinag-uusapan. Meron po kasing mga karunungan sa medical science na obsolete na, mga kapatid. So, Opo. pinagdidibatihan po nila yan. Ay, sige lang po, brother. Magsalita lang po kami tao lang. Hello. Ibig sabihin, Yes. yung pakikipagtalo is yung ang purpose kanina sinong pakikipagtalo is yung parang maipakita mo na ikaw yung tama Diba? So, tapos manakit ng suntok ng kasamaan. Ibig sabihin, yung injustices, parang suntok yan. Parang nakakasakit yan. Yung mga injustices na nakikita. Tapos, sabi niya, nung bayan, sabi niya, ano't kami nag-aayuno, sabi nila, hindi mo nakikita. Ano't aming pinagdadalamhati ang aming kaluluwa, hindi mo napapansin. Narito, sa kaarawan ng iyong pag-aayuno, ay masusumpungan ninyo ang inyong sariling kalayawan. At inyong inihingi ang lahat ninyong gawa. So, ang tawag sa English Standard Version is you seek your own pleasure. Dito sa mga sakripisyo nyo na ito, you seek your own pleasure. Actually, sabihin ng iba, hindi naman namin pleasure yan Si KDR naman yung may, yan. Of course, spearheaded to kasi yung bayan is spearheaded ng Saglit lang po. leader. Gagamitin ko lang po yung phone ko kasi kakausapin po ng boss ko. Bye po muna.